Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kung noon, kailangang lumabas ng isang tao para makisalamuha sa iba't ibang mga tao, pumunta sa mga gathering, lumabas ng bahay para makakilala ng bagong kaibigan o magiging kasintahan. Sa panahon ngayon, usong-uso na ang mga online dating applications. Sa kwento natin ngayon, kilalanin natin ang dalawang babae na nagtiwala sa lalaki na kanilang nakilala lamang sa online dating app. Ngunit sa huli, ang kanilang pagiging mabilis na magtiwala ay magiging mitsa pala ng kanilang mga buhay. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sri Wang Yushi o tawagin na lang nating Lani, 30 years old. Si Lani ay nagmula sa Tangerang City, Banten, Indonesia. Nagtapos si Lani ng kursong Business Administration sa Universitas Harapan Medan. Matapos noon, nagtrabaho na ang babae sa isang private na opisina kung saan niya nakilala ang kanyang napangasawa. Hindi nagtagal ay nagkaroon nga sila ng dalawang mga anak. Ang panganay nga nilang anak ay isang lalaki habang ang bunso naman nilang anak ay isang babae. Mahal na mahal ni Lani ang kanyang mister at panganak. Inilaan nga ng babae ang kanyang buhay sa kanyang pamilya. Pero halos gumuho ang mundo ni Lani na nagkahiwalay sila ng kanyang asawa ng taong 2011. Kaya naman simula noon umikot na lamang ang mundo ni Lani sa kanyang mga anak. Nagtatrabahong maigi si Lani para maitaguyod ang kanyang pamilya. At makalipas nga ang isang taon, naudyukan si Lani ng kanyang mga katrabaho na subukang gumamit ng online dating app na Tanta. Pumayag naman si Lani sa mungkahin ng kanyang mga kaibigan. At dahil nga katawaan lamang ito, nag-download siya ng dating app para nga simulang makipag-date. Sa dating app, nakilala ni Lani ang lalaki na si Jean Alter Huleselan, 31 years old. Si Alter ay isang logistics and purchasing manager ng isang kumpanya. Agad namang nagkapalagayan ng loob sina Lani at Alter. Hindi nagtagal, nagsimula na nga mag-date ang dalawa. Naikwento ni Lani kay Alter na siya ay may asawa at mga anak. At sa kabilang banda, nakita naman ni Alter si Lani bilang potensyal na biktima na kanyang nanakawan. At para nga mangyari iyon, plinano ni Alter na paibigin si Lani. Nagtagumpay naman si Alter dahil nagkaroon sila ng relasyon ni Lani ng taong 2013. Labis namang nahumaling si Lani kay Alter at naging sandigan niya ang lalaki. At minsan kahit hindi naman dapat ay nag-aaway ang dalawa. Nagkukunwari si Alter na nagsiselos sa asawa ni Lani na si Ian. Ito nga ay para mas lalo pa niyang mapaibig ang dalaga. Dahil nga may pagkakataon na nakikipagkita pa si Lani sa dati niyang asawang si Ian para sa kanilang mga anak. At pera nga ang nagiging paraan ni Lani para suyuin si Alter. Binibigyan niya ng pera ang lalaki. Masaya naman si Alter sa natatanggap na pera mula kay Lani. Hindi nagtagal, nagsawa na rin si Alter sa panloloko kay Lani at plinano ngang hiwalayan ang babae. At November 19, 2014, nakasakay si Alter sa kotse ni Lani at sila ay aalis papunta sa isang lugar malapit sa airport. Habang nagmamaneho si Lani, bigla na lamang sinabi ni Alter na ayaw na niya sa babae at sila ay dapat nang magkahiwalay. Hindi naman matanggap ni Lani ang rason ni Alter kaya ito makikipaghiwalay sa kanya. At sinabi nga ni Alter sa babae na ayaw na niya dito kaya sila ay maghihiwalay. Nagprotesta si Lani kay Alter. Lahat umano ng gusto ng lalaki ay kanyang ibinigay pero sa huli ay iiwan din pala siya nito. At dito na nga nagsimulang magtalo ang dalawa at hininto ni Lani ang kotse na kanyang minamaneho sa Terminal 2 International Airport. Pinalabas ni Lani si Alter sa kotse nito at sumunod naman ang lalaki. Pero habang nasa labas, napagtanto ni Alter na hindi niya nagawang nakawan si Lani kaya bumalik siya sa loob ng kotse nito. Sa kotse, inagaw ni Alter ang bag ni Lani na may lamang mga pera. Pumalag naman ang babae kaya naman walang nagawa si Alter kundi sakalin si Lani. Hindi tumigil si Alter hanggang sa tuluyan na ngang binawian ng buhay si Lani. Matapos iyon, agad na kinuha ni Alter ang pera sa bag ni Lani na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. At matapos nga ang pagnanakaw ay tuluyan nang tumakas ang lalaki. Agad na pumasok sa airport si Alter at sumakay ng eroplano papunta sa Nabire, Papua.
At makalipas naman ang 5 oras, natagpuan nga ang labi ni Lani ng mga taong nagpa-park din sana sa lugar. Agad na nag-report sa mga pulis ang mga witness na nakakita sa labi ni Lani. Dali-dali namang dumating ang mga pulis at sinimulan nga ang investigasyon sa crime scene. Agad na nakilala nga ang labi na nakita dahil sa ID na nasa loob ng kotse ng biktima. Tinawagan naman agad ng mga pulis ang pamilya ni Lani para ipaalam ang masamang balita. Agad namang kinausap ng mga pulis ang pamilya at mga kaibigan ni Lani para sa investigasyon. Iisa nga lang ang tinutukoy ng mga kamag-anak at kaibigan ni Lani na siyang huling kasama nito bago siya nasawi. Walang iba kundi ang boyfriend ni Lani na si Alter. Agad na hinanap ng mga pulis si Alter at ng November 21, 2014, natagpuan nila ang lalaki sa bahay nito kasama ang kanyang pamilya. Inaresto ng mga pulis si Alter at dinala sa police station para questionin sa pagpatay kay Lani. Inamin naman ni Alter ang krimen at sinabing nahuli niya kasi si Lani na may ibang lalaki na karelasyon. Kaya naman nagawa niya itong mapaslang. Kinasuhan agad si Alter ng murder theft at siya ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Hustisya naman ang sigaw ng asawa ni Lani para sa kanya at ng dalawa nilang mga anak. Sa mga larawan nga at video, makikita na nagsagawa si Alter ng reenactment ng krimen. May 4, 2015 nang bumaba nga ang hatol para kay Alter. Para nga sa pagpatay ni Alter kay Lani, siya ay hinatulan ng 17 years na pagkakulong. Hindi naman matanggap ni Alter ang hatol sa kanya at sumisigaw sa korte habang siya ay inilalabas ng mga pulis. Nagagalit din siya sa media na kinukuhanan siya ng mga larawan palabas ng korte. Ang pangalawang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Audrey Phao Dirao, 39 years old. Nagmula si Audrey sa bansang Singapore. Siya ay nakatira sa Singapore kasama ang kanyang tatay at mga nakababatang kapatid. Ulila na sa ina si Audrey kaya naman malapit siya sa kanyang mga tita. Simple, malihim, pero mabait. Ganyan ilarawan si Audrey ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakapagtapos ng pag-aaral si Audrey at naging isang architect. Nakakuha si Audrey ng isang magandang trabaho sa isang kumpanya kalaunan. Makikita nga sa isang website ang blueprint ng mga naging design ni Audrey. Mahilig din si Audrey na mamasyal mag-isa kahit na meron namang itong mga kaibigan. At hindi nga lang sa Singapore na mamasyal si Audrey dahil maging sa ibang bansa ay nakakarating na ang dalaga. Masasabi niya nga na hilig niyang mag-travel. Tuwing mangigibang bansa si Audrey, umaalis siyang mag-isa. Pero hindi naman niya nakakalimutang mag-update sa kanyang tatay, kapatid at mga tita. At April 4, 2024 nang nagpaalam si Audrey na siya ay magpupunta sa Spain nang mahigit 11,000 kilometers ang layo mula sa Singapore. At nang araw din na iyon ay umalis si Audrey papuntang Spain. Sinabi ni Audrey sa kanyang pamilya na siya ay uuwi naman ng April 12 sa Singapore. Sinabi naman ng kapatid na lalaki ni Audrey na pwede niyang sunduin ang kanyang ate ng araw na iyon dahil wala naman siyang gagawin. At makalipas nga ang ilang oras na biyahe, safe na nakarating si Audrey sa Spain. Siya ay nagtungo sa Sabia, Spain kung saan siya nag-check-in sa isang hotel. Masaya nga si Audrey sa kanyang naging bakasyon. Ang arkitekto ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar sa Espanya. At April 9, 2024 nang may nakakita pa kay Audrey na bandang 8:45 ng gabi sa lobby sa hotel na kanyang tinutuluyan. At kinabukasan April 10 nakatakda na nga mag-check out si Audrey sa hotel na kanyang tinuluyan. Ngunit nagtaka ang mga staff ng hotel na hindi pa lumalabas si Audrey sa kanyang kwarto. At dahil may bago na ngang uupa sa nasabing kwarto, kinatok na si Audrey ng mga staff sa kanyang kwarto pero hindi sumagot ang dalaga at wala ring nagbukas ng pinto. Naisip naman ng mga staff na baka lumabas na si Audrey at hindi lang nila ito napansin. Hindi nagtagal pero saan na nga binuksan ng mga staff ng hotel ang kwarto ni Audrey. Laking gulat nga ng mga staff na mga personal na gamit ni Audrey ay nasa kanyang kwarto pa din. Pagpasok nila sa kwarto, ang itsura nga ng mga gamit ni Audrey ay mukhang iniwan at inabandona na may-ari. Nakakalat ito at hindi naayos. Tila ba nagmamadaling umalis si Audrey. Kaya naman agad na ni-report ng hotel sa kapulisyan ang tungkol sa turistang si Audrey na tila ba naglaho na parang bula. At nang araw din na ito, natagpuan naman ang isang labi ng babae sa isang parke sa Alicante Province. Walang pagkakakilanlan ang labi ng babae.
Pero ayon sa mga pulis, pinaniniwalaan nila na ito ay Asian. Wala din namang malapit na bahay mula sa lugar kung saan nakita ang labi, kaya posibleng walang witness na nakakita kung paano napunta doon ang labi. Dinala naman ang labi sa laboratorio para sumailalim sa autopsy habang hindi pa ito nakikilala. Sa autopsy report sa labi, lumalabas na hindi ito pinagsamantalahan. Ngunit napakaraming tinamong saksak ng babae kaya siya ay binawian ng buhay. May indikasyon din na ang biktima ay tinamaan ng matigas na bagay. Samantala sa Singapore, laking pagtataka naman ng pamilya ni Audrey na hindi na nila makontak ang dalaga. Hindi na ito nag-a-update pa kung saan siya nagpupunta at kung kamusta na ba siya sa Spain. Agad na nag-alala ang pamilya ni Audrey dahil hindi naman ugali ng babae na hindi kumontak sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Bukod doon, sobra na silang nag-aalala kay Audrey dahil ito nga ay napakalayo mula sa kanila. At April 11, 2024, buong araw muling tinawagan at tinext si Audrey ng kanyang buong pamilya. Subalit sila ay bigo na makontak ito dahil hindi ito sumasagot sa kanilang mga tawag. Nang araw din na iyon, agad na nagpunta ang kapatid ni Audrey at ang kanyang pinsan sa Singapore's Ministry of Foreign Affairs para i-report ang pagkawala ni Audrey. April 12, 2024, ang kapatid ni Audrey ay nagpunta sa Changi Airport para sunduin na ang babae tulad ng kanilang napagkasunduan. Pero matapos ang paghihintay ng kapatid ni Audrey, hindi naman nagpakita at dumating ang dalaga sa airport. Dito na nga kalaunan nalaman ng kapatid ni Audrey na hindi pala sumakay si Audrey ng kanyang flight pauwi ng Singapore. Kaya naman nag-report na sa mga pulis ang kapatid ni Audrey para sa pagkawala ng arkitekto. April 16, 2024, isang lalaki nga ang inaresto sa kanyang kwarto sa hotel sa Alicante Province. Ayon sa mga balita, ang lalaki na ito ay ang suspect sa pagkamatay ng Asian na babaeng natagpuang wala ng buhay sa Alicante Province. Ang lalaking suspect ay kinilalang si Michael Ong, 43 years old. Si Michael ay Singaporean din na isang dating insurance agent. Inilarawan si Michael bilang matangkad na may magandang pangangatawan at mahilig sa mga mamahaling gamit. Mahilig ngang mag-post ang lalaki sa kanyang Instagram account at meron siyang halos 12,000 followers. Ayon sa mga balita, si Michael ang hinahanap na suspect ng mga pulis dahil natunton sa kanya ang kotseng nakuna ng CCTV na dumaan sa parke kung saan natagpuan ang labi ni Audrey. Subalit hindi naman isinapubliko pa ang kuha ng CCTV na ito. Na-recover sa kwarto ni Michael ang napakaraming pera at ang susi ng kotseng nakita sa CCTV. Nagtaka naman ang mga pulis na may vacuum din sa gamit ni Michael. Pero ayon sa lalaki, ang vacuum ay gagamitin niya para linisin ang nirentahan niyang kotse. At kalaunan nga, kinasuhan si Michael ng murder at ikinulong habang hindi pa nakikilala ang babaeng biktimang nakita. At April 17, 2024 nang lumabas ang balita na ang natagpuang labi sa parke sa Alicante Province ay walang iba kundi ang nawawalang Singaporean na si Audrey. Nakumpirma ito ng pamilya ng arkitekto nang sila ay kinontak ng otoridad mula sa Espanya. Nagtugma kasi ang pagkakalanla ni Audrey sa labi ng babaeng natagpuan sa parke. Agad namang lumipad papuntang Spain ang kapatid at mga pinsan ni Audrey. Pero ang tanong nga ng lahat, ano ang koneksyon ni na Michael at Audrey? At bakit niya nagawa ang krimen sa arkitekto? Ayon sa mga kaibigan ni Audrey, si Michael at Audrey ay magkasintahan umano. At taong 2014 pa lamang nang nagkakilala sa isang dating app sina Michael at Audrey. At mula nga noon, on and off na ang relasyon ng dalawa. Sinabi pa ng mga kaibigan ng biktima na naikwento sa kanila ni Audrey na bibisitahin niya si Michael sa Espanya. Subalit ayon sa pamilya ni Audrey, ang sinabi lamang sa kanila ni Audrey ay may kikitain siyang kakilala at hindi niya sinabi ang pangalan ng individual na ito. Ayon sa mga balita, natagpuan naman ng pamilya ni Audrey ang mga papeles sa kanyang kwarto. Ang papeles ay mula sa AIA o isang insurance company. Sa papel, sinasabi na bumili si Audrey ng 2 insurance ng taong 2015. At ang nagbenta nga nito kay Audrey ay si Michael mismo. Isa nga ito sa mga pinakamatibay na ebidensya laban kay Michael. Bukod doon, isang mamahaling sneaker din na sapatos ang nakuha mula sa kanyang kwarto.
Ang footprint ng sapatos ay nagmatch sa bakas ng sapatos na natagpuan kung saan iniwan ang labi ni Audrey. Natagpuan din ang DNA ni Michelle sa katawan ng arkitekto. Nakita din ng mga otoridad na si Michael ay may mga sugat sa tuhod nang siya ay naresto. Sa mga larawan sa CCTV na kuha ng April 9, 2024, nakita ng mga pulis na sinundo si Audrey ng kotseng nirentahan ni Michael. Ang araw nga na huling nakita pang buhay si Audrey. Isa pang ebidensyang nakita ng mga pulis ay ang cellphone ng biktimang si Audrey ay nandoon sa kwarto ni Michael. Sa iPad naman ng biktima, nakita ng mga pulis na 6 na buwan bago siya pinaslang. Pinangalanan ni Audrey si Michael bilang beneficiary ng kanyang savings sa Singapore na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Napag-alaman din kalaunan na pinautang pala ni Audrey si Michael ng 2.7 million pesos. At sa datos nga ng mga pulis na nakuha, sinimulan palang withdrawin unti-unti ni Michael ang savings ng biktima. Nalaman din ng mga pulis na si Michael ay self-proclaimed financial expert at hindi totoo ang mga business investment nito. Bukod doon, marami palang utang si Michael. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang pamilya ni Audrey at sinasabing wala silang idea kung sino si Michael. Sinabi nilang lalaban sila sa korte para hindi mapunta kay Michael ang kinuha niyang savings ni Audrey. Ay naman kay Michael, siya ay inosente at hindi niya pinaslang si Audrey. May 25, 2025 nang lumabas ang balita na gusto ng Espanya na ibalik si Michael sa Singapore para dun siya ikulong at dun na ganapin ang trial. Sinang-ayunan din ito ng pamilya ni Audrey dahil may posibilidad na hatulan si Michael ng bitay kapag siya ay hinatulan sa Singapore. Subalit May 28 nang ibinaba ang desisyon ng korte tungkol sa pagpapadeport kay Michael. Hindi pumayag ang judge na ibalik ang suspect sa Singapore dahil sa non-refoulement. Ang non-refoulement ay isang international na batas na pinoprotektahan ang mga individual na huwag silang ibalik sa bansa kung saan posible silang maharap sa panganib tulad ng hatol nga na bitay, lalo na at tutol ang Espanya sa hatol na bitay. Sa ngayon ay patuloy pa ding nakakulong si Michael sa Espanya habang naghihintay sa kanyang trial. Kapag napatunayang si Michael na guilty sa pagpatay kay Audrey, maaari siyang hatulan ng 15 hanggang 25 years na pagkakulong sa Espanya. Nirequest din ng mga pulis sa Spain na iba na si Michael na makapunta pa muli sa Espanya sa loob ng 10 taon kung sakasakaling matapos niya ang kanyang sentensya. Ikaw, sa panahon ngayon na usong-uso na nga ang iba't ibang dating app, pabor ka ba na magandang tool ito para makahanap ng mapapangasawa o iibigin? Safe ba ang mga dating app sa iyong paningin? Ikaw, gumagamit ka ba ng mga dating app? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!